Mga kapatrol, ito na ang magandang balita about Kai Sotto. According sa ating source mga kapatrol, ay meron ng kasunduan si Kai at ng isang NBA team na kung maganda ang kanyang performance sa Olympic qualifying tournament, ay bibigyan siya ng isang NBA contract. Kaya pala sa mga videos ni Kai sa Kai's Journey, ay palagi nilang sinasabi ang Olympic qualifying tournament at dito nakafocus ngayon si Kai. Dahil according sa ating source, ay ang kanyang magandang laro sa gilas ay ang magdadala sa kanya sa NBA. Ngayon ang tanong, maglalaro pa kaya si Kai sa NBA Summer League? Well, sa palagay ko ay oo, maglalaro pa rin siya sa NBA Summer League. And in the event na maganda ang performance ni Kai sa Latvia, ay matutupad na ang kanyang NBA dream and in the process, makakapirma na ng kontrata sa NBA and that NBA team na kukuha sa kanya ay ang team rin na lalaroan niya sa NBA Summer League. Yan ang Plan A at ang Plan B naman, in case na hindi masyadong maganda ang ipapakita ni Kai sa gilas, meron pa siyang pagkakataon na kombensihin ang mga NBA teams sa NBA Summer League na karapat-dapat siyang bibigyan ng isang guaranteed NBA contract. Bilib tayo sa taktika ng mga handlers ni Kai. Dahil ang dami palang options si Kai to make sure na kahit ano ang mangyayari, ay makakapasok pa rin siya sa NBA. In other words, maglalaro si Kai sa gilas sa Latvia and at the same time, ay pagkatapos ng Olympic qualifying tournament, ay lalagarin si Kai at maglalaro na naman sa NBA Summer League. Napakagandang strategy, kaya it's now up to Kai to take up the challenge. Sa ngayon ay ginagawa na ni Kai ang lahat upang magiging ready siya sa NBA Summer League at sa paglalaro sa Olympic qualifying tournament versus mga bigating players ng Latvia at Georgia. Marami ring mga NBA caliber players ang makakatapat ni Kai sa FIBA Olympic qualifying tournament, kaya very high para sa mga NBA scouts ang performance ni Kai sa FIBA dahil alam nila na serious ang competition doon, higher than the NBA Summer League. Against Latvia, ay posibleng makakatapat ni Kai si Kristaps Porzingis ng Latvia na isang legit unicorn ng NBA. Isang NBA All-Star at ngayon posibleng mag-champion pa sa NBA ang kanyang team na Boston Celtics. Although nasa injured list pa rin siya, pero it is expected na maglalaro na si Kristaps Porzingis for the remaining of their series against Indiana Pacers. Kaya mas importante ang Olympic qualifying tournament in terms of competition at kung kakayanin ni Kai ang level of competition dito, ay siguradong pipirma na siya sa isang NBA team na sa ngayon ay ayaw pa nating pangalanan. Pero according sa ating source, ay may kasunduan na si Kai at ang NBA team na ito na kapag maganda ang performance niya sa gilas, ay automatic bibigyan nila siya ng isang guaranteed NBA contract. Pero wait mga kapatrol, it is easier said than done. Hindi ito madaling gawin considering na ang Latvia at Georgia ay mga malalakas na teams at maraming mga magagaling na big men na posibleng makakatapat ni Kai. Ang ganda ng plano ni Kai kaya walang humpay ngayon ang kanyang training at workout upang masiguro na sa pagdating ng Olympic qualifying tournament ay magagawa niya ang lahat ng gustong ipapagawa sa kanya ni Coach Tim Cone. Kampante tayong maganda ang ipapakita ni Kai sa Olympic qualifying tournament dahil sa expertise ni Coach Tim Cone na nauna nang nagsabi na si Kai ang kanyang main man pagdating sa Olympic qualifying tournament sa Latvia. At balitang NBA naman, lumusob si Luka Doncic at ang Dallas Mavericks laban kay Anthony Edwards upang kunin ang 3-0 na pag-ungos laban sa Minnesota Timberwolves. Lumusob sina Luka Doncic at Kyrie Irving para magtulak ng 66 points upang ilusot ang Dallas Mavericks laban sa Timberwolves. Binuhay ni Anthony Edwards ang kanyang laro sa second half sa isang pagtatangkang panatilihin ang buhay ng Minnesota Timberwolves pero medyo nahuli itong si Ant-Man. Luka Doncic at ang Dallas Mavericks, after largely shutting down Anthony Edwards and the Timberwolves early, ay pinanatiling malakas ang kupunan para angkinin ang 116-107 na panalo sa Game 3 ng Western Conference Finals sa American Airlines Center.
At ito ay nagtulak sa Dallas Mavericks tungo sa isang matibay na 3-0 na bentahe sa serye na ngayon ay nagdadala sa kanila sa isang solong panalo mula sa paggawa ng kanilang unang paglabas sa NBA Finals mula pa noong 2011. At nagkaroon pa ng isang matibay na pagganap sina Luka Doncic at Kyrie Irving. Nagtulungan ang dalawa para makapagtala ng 66 points sa panalo ng Dallas at sila ay tumulong sa pagsimula ng 14-3 na run upang tapusin ang laro at ang panalo na may 9 na puntos. Tumama itong si Kyrie Irving ng isang malaking contested corner 3-pointer sa run na yon. At si Luka Doncic ay may average na 32.7 points bawat laro sa Western Conference Finals at si Kyrie Irving ay nakapagtala ng hindi bababa sa 30 points sa dalawa sa kanilang tatlong panalo. At agad na umarangkada ang Dallas Mavericks laban ng Timberwolves matapos ang isang malakas na first half, ngunit nawala nila si Dereck Lively sa larong ito. Si Dereck Lively ay may perpektong 13 of 13 na tira sa field sa buong serye hanggang ngayon at muli siyang namayani sa loob upang simulan ang Game 3. At gumawa rin siya ng isang malaking dunk sa first quarter laban kay Rudy Gobert. Ngunit sa kaagahan ng second quarter, tinamaan si Dereck Lively ng di inasahan sa likod ng kanyang ulo ng tuhod ni Karl Anthony Towns. At iyon ay nagpadapa sa kanya ng malakas sa sahig, kung saan siya ay nananatiling nakabaluktot na hawak ang bola at sa huli, siya ay tinulungan palabas ng court. Kinonsider si Dereck Lively na questionable kung makakabali pa ba siya sa halftime dahil sa sprained neck at sa huli ay na-deny ito. Nagtapos siya ng may 6 na puntos at 3 rebounds at hindi malinaw kung gaano katagal siya mawawala at ang kanyang kalagayan para sa Game 4 ay lubos na hindi tiyak. At kahit na nawala si Lively, tumulak pa rin ang Dallas Mavericks tungo sa 60-52 na bentahe sa halftime matapos ang isang maliit na run ng Minnesota upang tapusin ang period. Si Karl Anthony Towns ay di kagandahan ang mga atake nito para sa Timberwolves sa first quarter. Siya ay 0 of 7 mula sa field sa simula ng laro. At pinananatili ni Anthony Edwards ang buhay ng Timberwolves. Sa wakas, dahil kay Anthony Edwards, nagawa ng Minnesota Timberwolves ang isang makabuluhang laro sa third quarter. Nagkaroon sila ng mabilis na 13-3 run sa period at nagtay ng laro pagkatapos ng kalagitaan nito. 10 puntos ang nakuha ni Anthony Edwards sa kanyang 26 points sa ikatlong quarter lamang at siya ay nakagawa ng isang dunk na siyang pinakamahusay na dunk sa buong season laban kay Daniel Gafford sa proseso.